Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lodwig. Hindi ko tunay na pangalan para na rin sa aking kaligtasan. Nangyari itong kwentong ito mahigit 15 taon na ang nakakalipas. Ako po ay isang residente sa isang residential area sa parting Quezon City, sa may bandang Tandang Sora. Kasalukuyan akong tanod sa lugar namin ng mga panahon na ito. At syempre, nainganyo akong magbahagi ng mga kwentong aswang, lalo na nung napakinggan ko ang channel mo. Isa akong tanod ng mga panahon na yon dahil yung first cousin ko po ang kasalukuyang chairman ng mga panahong ito. Naitalaga ako bilang isang tanod. Tinanggap ko ang trabahong ito dahil halos 3 buwan na pong buntis ang kapatid kong tawagin na lamang nating si Irene. Panganay ito sa akin at 2 lamang kaming magkapatid. Ang mga magulang naman namin ay nakatira sa parting General Trias sa Cavite. Kaya naman ako napadpad dito sa Quezon City ay kinuha ako ng kapatid ko para matulungan siya sa kanyang pagbubuntis. Ang asawa nito ay isang seaman. Bali 2 na ang anak ni Ate Irene. Ang panganay ay tawagin na lamang natin Jacob at ang ikalawa naman ay nasa tiyan niya pa lamang nun. Isang hapon ay may dumating na isang jeep na punong-puno ng mga gamit at tumigil ito sa paupahan ni Ate Zoila na halos katapat ng bahay namin ni Ate Irene. Nasa ika-4 pa silang bahay lampas ng katapat namin nun. Sa madaling salita ay bagong kapitbahay na naman. Ang lugar kung saan kami nakatira ay masasabi mong talagang matao at tila hindi mo kakapaniwalaan na nagkaroon ito ng karumal-dumal na pangyayari. Ang kinatitirikan ng bahay namin noong mga panahon na yon ay isang beer house na may mga kwarto sa itaas. Maraming GRO na nagtatrabaho dito. Subalit sa kasalukuyan, sarado na ito. Ginawa ng commercial space. Dahil sa kwarto sa itaas na bahagi ng kanilang establishmento ay nakasanayan na naming maingay tuwing gabi. Isang umaga habang nagkakape kami ni Ate Irene sa labas ng bahay, ay nakita namin ang isang napakaputi, napakakinis at talagang masasabi mong napakaganda. Siya ang bago naming kapitbahay na tawagin na lamang nating Ani. Sabi ng iilan na itong si Ani daw ay isang modelo sa isang fashion center sa Makati. Ang iba naman ay pinagkakamalang artista ang babae dahil sa magandang mukha nito. At ang karamihan ay sinasabing kabit o kirida lamang ito ng isang mayamang politiko. Maraming haka-haka ang tungkol sa kanya. Pero wala ni isang tumama sa mga ito. Dahil ang gusto ng babae na maging pribado ang buhay nito at matiwasay. Dahil sa angking kagandahan ng babae, ay maraming kalalakihan ang napapasulyap dito. Dahil sa ang mga ito ay nabibighani sa babaeng yon. Lalong-lalo na ang mga napapadaang mga motorista na halos magkanda bali-bali ang mga leeg nito dahil sa taglay na ganda ng dalaga. Kaya naman napakaraming sumusubok na mabihag ng mga ito ang puso ng babae. Pero tila ba'y hindi interesado itong si Ani sa pakikipagrelasyon sa kahit na sino. Alam mo, Sir Seth, halos araw-araw ay napapansin namin na habang rumoronda ay may mga bisita ito sa labas ng bahay. Mga nakadikotse at mga mamahaling mga sasakyan na labis namin kinaiinggitan dahil sa ang iniisip namin ay mga bigati na mga kursonada nitong si Ani. Isang linggo na ang duty ko ay pang-umaga at isang linggong straight din ang mga lalaking nanliligaw dito. Hanggang sa mabilis na dumaan ang ikalawang linggo. Umabot ng 1 buwan. Laking pagtataka ko kung bakit sila pa din ang mga lalaking nagpupunta sa bahay ng dalaga
na para bang ginayuma mga ito. Muli na naman akong napaisip ng bakit sa dinami-rami ng mga manliligaw rito ay tila ba wala itong mapili. Marahil ay wala itong tipo sa mga lalaki na magiging kasintahan niya. At sa sangkatutak na oras na ginugugol nga ng mga ito kay Annie, talagang ni isa ay wala pa siyang nagustuhan o nakakapasa sa kanya. Isang araw, habang naglalakad si Annie patungo sa barangay hall para alamin ang schedule ng pagdaan ng basura, sa hindi nito inaasahan ay nakita ang aming tresurero na si Julio. Anak ito ni Aling Panini na may pwesto ng migasan sa pamilihan sa amin. Binata pa ito ng mga panahong yon, nag-aaral sa Maynila bilang isang kolehiyo. Nakilala niya ang lalaki sa pamamagitan ng matalik niyang kaibigan na si Janelle na nooy auditor ng aming munting barangay. Ayon kay Janelle, si Julio ay matalik na kaibigan ng malapit nitong pinsan na taga Maynila. Nakasalukuyang nabigyan ng posisyon sa barangay dahil sa kamag-anak ito ng aming buting chairman sa kanila kasama ng binata. Sa unang pagkakataon pa lamang na nagtama ang mata ni Annie at Julio. Habang magkadaupan ng mga palad ay napukaw na ng binata ang damdamin ng dalaga. Simula noon ay naging magkaibigan ng dalawa. Dahilan para laging dalawin ni Julio si Annie sa tahanan nito. At hindi nagtagal ay tuluyang nahulog ang loob nila sa isa't isa noon. Kung hindi ako nagkakamali, Huwebes ng gabi nang nangyari ito. Nasalubong ko si Annie habang naglalakad patungo sa kabilang barangay. Binati ko kaagad ang magandang binibini. Naitanong ko dito kung saan ito papunta. Nang bigla itong humarap sa akin, laking gulat ko kung bakit tila ba ito isang matandang babae nun. Punong-puno ng kulubot ang mukha nito at maraming mga kuntil sa mukha. Labis-labis akong nagtaka dahil sa ito lang naman sa aming barangay ang may ganoong pangangatawan na balingkinitan. Kulay ginto ang buhok nito dahil sa highlights pero bakit ganon kapangit ang mukha nito? Nilampasan lamang ako nito at madaling nagtungo doon banda sa kanila ni Aling Iska. Nang walang ano-ano'y napansin kong dumaan ito sa likod bahay na mag-asawang Jessie at Remboy. At sa banda doon ay hindi ko na ito natanaw pa. Napaisip tuloy ako na kung kamusta na ba si Boyboy, ang bunsong anak ng pamilya Ricafrente. Dahil sa inaanak ito ni Irene sa binyag at napangiti na lamang ako habang naglalakad papasok ng barangay hall noon. Habang nagkakape kami ni Kuya Toti, isa pang tanod sa barangay, ay napagkikwentuhan namin ng maraming bagay-bagay. Tulad ng habang nagjo-duty, ay may nakita siyang isang batang lalaki at ng kanyang lapitan, itsurang demonyo umano yon. Isang bata umano na punong-puno ng sungay at napakaitim ng balat. May mapupulang mga mata at umaatungal ng nakakatakot. Nang mabungaran niya umano ito ay naihagis niya ang nilalang at ubod ng bilis na napatakbo dahil sa nasaksihan nun. Pinagtawanan ko naman si Toti dahil sa ang itsura nito ay maputla. Tila seryosong seryoso kaya naman sinabihan ko ito na huwag nang mag-alala. At baka naman namamalikmata lamang ito. Sa puntong yon ay naikwento ko din ang aking nasaksihan tungkol sa itsura ni Annie. Sa pagkakakwento ko ay dito ito natawa. Nang marinig ko ang mga kwento ko ay sinabihan pa ako nito ng baka daw ako nagdodroga. Dahil mukhang napaka-imposible na si Annie ay magmumukhang ganon. Ako naman ay napatahimik sa puntong ito. Isang hapon, hindi ko napansin na nagpalit na pala kami ng schedule ng pagpapatrolya. Sa totoo lang ay nawala sa isipan ko yung bagay na ito. Kaya humahangos na si Kagawad Toti para pagjutihin ako at maasikaso ang mga gawain sa barangay mamayang gabi. Kagaya ng mga blatter at mga sumbong ukol sa mga maiingay na videoke.
Kaya naman agad ako nagbihis sa tumuloy na muli sa aking pagjujutihan. Habang naglalakad ako, laking gulat ko nang makasabay ko si Julio papunta sa aming barangay. Sa pagkakatansya ko ay 8:00 na ata ng gabi noon. Nasabi nito sa akin na kailangan niya daw mag-duty dahil sa ang isang kagawad na si Bolo. May sakit ang asawa at hindi ito makapasok kaya pinakiusapan niya ito na kung pwedeng siya na lamang muna ang humalili sa mga gagawin nito. At dahil sa wala naman itong gagawin sa kanila ay pumayag naman ito noon. Habang nagpapatuloy kami sa paglalakad, nagkwento ito sa akin. Kuya Ludwig, nabalitaan mo na ba yung nangyari roon sa pamilya Recurrente? Yung sa kabilang barangay? Yung dun sa pinagtatambayan yun nila Kuya Toti? Kay Aling Iska ba yun? Tanong nito sa akin. Wala naman akong nalalaman noon na babalitaan sa pamilyang yon. Uy, huwag kang ganyan na. Si Ate Irene yung ninang ng nakababatang anak ng pamilya Recafrente. Sagot ko naman. Ay talaga ba? Kasi ang usap-usapan kanina lang, inatake raw ng isang aswang eh. Yung buntis na si Ate Jessie habang natutulog daw yon dun sa kwarto nila mag-asawa. Nakita na lang na bukas na lang yung tiyan ng kawawang Ale. Bakas na bakas sa mukha nito yung takot. Siyempre masakit din dahil sa wala na yung batang anak niya sa loob ng tiyan. Partida ha? May kasama pa yung buntis sa loob ng bahay nila. Yung nanay lamang niya yung bantay sa bahay dahil ang asawa nitong si Remboy. Sa umaga lang dahil sa pagsisecurity guard sa trabaho nito kapag gabi. Pero yung nakapagtataka ng mga sandaling yon, napakalakas ng sabulag na naikarga ng aswang sa kanyang mga naging biktima. Nagkubli daw ito. Nakatagos pa sa kanilang pitbull na asong bantay. Napailing na lamang ako sa nasabi ng lalaki. Nakakaawa din naman ang sitwasyon ng kanilang pamilya dahil sa tagal ng pagitan ng mga anak nila ay umaasang makakahabol pa ang mag-asawa para sa isang babaeng anak na hinihintay nilang magkaroon nun. Pagkatapos ganun lang din ang mangyari sa asawa at anak niya. May mga kalalakihan umano na nakakita na may lumabas na itim na nilalang sa bahay nila. Pero hindi umano matukoy ng mga ito na kung anong nilalang ito. Sinubukang sundan ng mga ito ang nilalang pero sa kadiliman ng gabi ay mistulang naglaho na lamang ito na parang bulanon. Agad na namang bumalik sa isipan ko biglaan nang maalala ko ang kasintahan ni Julio na si Annie. Lalo na nang maalala ko na yung dalagang yon ay napadaan sa bahay ng pamilya Recafrente. Pero wala naman akong intensyon na isumbong ang babae. Hindi ko din naman ito pinagbibintangan sa kung saang mga bagay. Kaya ipinagkibit-balikat ko na lamang yon. Panggabi ako ng mga panahong yon. Malalim na ang gabi nang matapos ang inuman nila Lito at Andy. Mga kapitbahay naming mukhang dumayo pa sa dulong lugar. Wala pa sa sarili si Andy dahil sa umuwi ito ng mag-isa na pasuray-suray habang hawak sa kaliwang kamay ang isang bote ng alak. Nang makasalubong namin ito sa isang iskinita papauwi, pinagmumura kami nito nang kami ay madaanan. Pero laking gulat nito nang makita ako at namukaan. Humingi ito ng pasensya sa amin dahil sa kanyang kabastusang ginawa. Na amin namang naintindihan dahil sa kalasingan. Alam din naman naming maayos na kabaro itong si Andy. Makulit lamang minsan kapag nalalasing kaya nagpaalam na ito na tutuloy na siya sa kanyang paroroonan. Habang naglalakad kami, biglang umalingaw-ngaw ang isang sigaw na mula sa hindi namin matukoy na sitwasyon. Naalerto kami nun. Matapos itong marinig ay nagmadali kaming nagtungo sa lugar kung saan ito nagmumula. Nang makita namin ang isang nilalang nakalahati ang katawan at nilalapa ang isang lalaki. Namukhaan namin yon, si Andy.
Halos wala na ang kalahating katawan nito dahil sa nilalapa na ito ng kung anong nilalang na yon. Kitang-kita ng mga kasamaan namin na nakalaylay pa ang mga laman loob ng babaeng yon. Pero tila ba estatwa kami dahil sa takot at kahit na 4 kaming rumoronda, ay hindi kami nakagawa ng aksyon. Pero ang isa sa aking kasama ay hinawakan ng mahigpit ang kanyang batuta. Sumugod ito ng walang ingay sa nilalang na yon na nakadapa. Sinimulan niya itong paghahampasin sa may likuran, ulo, mga balikat, hanggang sa mapuruhan ito ng todo. Napaitad ang nilalang. Pinitik nito ng madawag na itim na pakpak ang lalaki. Tumilapon ito papalayo. Dahil sa nakita namin na duguan ang ulo ng nilalang ay sabay-sabay na kaming nagsitakbuhan at pinaghahampas ang nilalang na yon. Nahirapan itong kumilos dahil sa natamot itong mga pinsala. Walang ano-ano ay bigla itong nagpakawala ng napakalakas na pag-atungal na halos bumasag sa aking mga tenga. Pagkatapos nitong sumigaw, ay humahagibis ito sa ere at doon ay iniwan na nito ang biktimang lasing na si Andy habang lasog-lasog ang kawawa nitong katawan. Dali-dali naman kaming tumawag ng ambulansya. Isinugod namin ito sa ospital para matulungan o maisalba. Pero dead on arrival na nang kami ay dumating nun. Halos hindi kami makapaniwala sa aming nasaksihan. Ilang buwan nang nakalipas, naging laylo ang pamumuhay ng lahat ng taga sa amin. Yan naman kami ay naging kampante kahit na papano. Pero ang aming ipinagtataka ay kung bakit naman kami nakakatanggap ng mga report tungkol sa mga nawawalang mga aso. Halos ilang araw din ang aming ginugol para malaman namin kung paano at ano ang tunay na nangyari. Napag-utusan kami ng aming chairman na imbestigahan ang mga ulat ukol rito. Yan naman mabilis kaming kumilos. Pero wala kaming makuha na lead kung ano o sino ang may mga sala. Hanggang sa sumunod naman na wala ang mga pusa sa aming lugar. Dati-rate, napakaraming pusang paghala-gala sa amin. Kahit saan ka lumingon ay makakakita ka ng isa o dalawa. Pero ngayon ay halos wala na talaga. Sa sobrang kuryosidad ng aming butihing chairman ay kinausap nito ang lokal na gobyerno sa kanila pero wala naman daw ordinansa ukol sa mga gumagalang mga hayop. Dahil sa ang mga dog pound sa aming lugar ay wala namang inulat na masama tungkol dito. Hanggang sa isang gabi, 4 kaming nagroronda gamit ang aming tricycle na minamaneho ni Toti. Sa hindi inaasahang pangyayari, may nasalubong kaming isang asong ligaw. Ipinarada namin ito sa isang istante. Sinubukan naming sundan kung saan tutungo ang aso na yon. Alam mo boss, halos panawan kami ng hinga dahil sa nakita namin ng salarin na kung ano ang kumain sa mga asong ligaw at mga pusa na yon. Nakita namin na isa pala itong sawa. Napakalaking sawa. Grabe ang laki nito na halos 3 beses ang laki sa mga ordinaryong malalaki ng sawa na nakikita sa mga animal show sa mga telebisyon. Tila 2 hita ang taba nito at ang haba ay nasa 20 pulgada. Iniisip namin kung paano ito sisiluin para mahuli namin ang nilalang. Nang makita namin kung paano sakmalin ng nilalang na yon ang kawawang aso. Habang sinusubukan itong lulunin ang kawawang aso ay bigla namin itong sinilo. Nakipagbuno kami sa nilalang hanggang sa maigupo namin ito. Malagyan ng tali sa leeg. Sa hindi inaasahang pangyayari,
Napahigpit ang pagkakatali sa leeg nito, dahilan para kumiskis ang leeg ng ahas at magsimulang magsugat. Napakalma namin ito ng tali. Nilagyan ng basang tela ang mga mata nito, dahilan para hindi ito makakita at tumigil sa paggalaw. Nagtulungan kami mga tanod na madala ang ahas sa aming barangay para mapagplanuhan kung paano namin ito matutulungan o kung idodonate ba namin ito sa Quezon City Wildlife Services. Ilang sandali pa dumating si chairman. Nakita nito ang kalagayan ng ahas at biglang ipinaayos nito sa amin ang pagkakatali dahil nga sa mahigpit ito. Pero tila ba walang gustong sumunod sa chairman dahil sa takot, kaya naman tumawag na sila ng rescue nun. Habang nagkakapi kaming mga nakahuli at inaabangan namin ang mga rescue para sa ahas, napansin namin na halos 4:00 na pala ng madaling araw nun. Walang rescue. Muli ay sinita kami ni chairman at sinabi nito sa amin na tingnan namin ang ahas na sawa sa likod ng barangay hall para masiguro na buhay pa ito. Gulat na gulat kami, Sir Seth, na makita namin ang taling nakapaikot rito. Nakalag na. Nawawala ang ahas, pati yung mga telang ginamit namin. Naroroon lamang. Agad kaming bumalik kay chairman para iulat ang aming nasaksihan at kung ano na ang aming gagawin nun. Dito ay nagsimula ang bali-balita sa aming lugar na may gumagalang dambuhalang ahas. Isang hapon, papawala na ang sinag ng araw. Nakasalubong namin si Anis sa pamilihan. Galing kami ni Ate Irene sa check-up nito at dahil sa ang doktor niya ay hindi pwede ng pang-umaga, tinaon na lamang nito na hapon na maging check-up. Nasa pamilihan kami para bumili ng aming maiuulam sa gabi noon. Gulat na gulat ang dalaga nang makita kami ni Ate Irene habang bumibili ito ng 5 kilong atay at iba pang laman loob ng baboy. Binati agad nito ni ate dahil sa lalong gumanda si Annie at kanya ring tinanong kung saan si Julio at kung bakit hindi niya ito kasama. Ay naman kay Annie ay naka-out of town naman si Julio dahil sa mga inaasikaso nito. Habang nagkikwentuhan sila ay napansin ko na napakainit ng panahon, pero bakit may alampay ito na nakapulupot sa leeg niya? Tila ba'y hindi ito mapakali na parang gusto na nitong umalis nun. Walang ano-ano ay bigla na lamang nagbago ng pag-uugali nito. Naging malambing ang pakikitungo nito kay ate nang mapansin nito ang mabilog na tiyan ng Ate Irene. Marami itong tinanong na hindi ko na narinig. Hinaplos-haplos nito ang tiyan ni ate. Habang tinititigan ako ng babae ay, tila ba? Hindi ko alam kung namamalik mata ko pero parang naging matang ahas ang babaeng si Annie nun. Nang magpapikit ako ay bumalik na sa normal ang itsura niya. Pero ang hindi sinasadya ay makita ko ang kulay pulang halos sariwa pang sugat nito sa may leeg nun. Dali-dali itong nagpaalam sa amin para umalis nang may abot na ng lalaki ang binili ni Annie. Mabilis itong nawala sa dami ng mga tao. Sa isip ko noon, lintik, ano kayang nangyari kay Annie? Parang kung anong nangyari sa malaking ahas nangyari din sa kanya. O hindi naman sadyang nagkasugat lamang ito sa leeg at sa hindi malamang dahilan, di ba? Isang gabi, naabutan kami ng hating gabi sa pag-iikot-ikot para masiguro ang kapayapaan sa barangay. Mula sa barangay hall kung saan kasama ko ang aking kumparing si Toti para magpatulong sa kanya sa pagpapatrolya. Nagkataon kasing nagkasakit ang isa sa mga tanod nilang kasamahan na si Bong na dating tumatanggap ng duty sa gabi dahil sa muli na namang nagbago ang schedule namin.
Dahil ayaw naman naming mapulaan ni Bong sa mga pakisuyo nito at sa magaling rin naman ito makisama sa amin kapag kami naman ang nakikipagpalit ng schedule. Tinulungan din namin si Julio na kasintahan ni Annie nang mag-audit na ito sa mga nagasta sa aming barangay, kaya naman inabutan na rin kami ng hating gabi sa paglilibot. Ayaw nga raw sana siyang pagyutihin ng kanyang tiyuhin dahil alanganing oras na, pero nagpilit pa rin siya dahil may pasok na kinabukasan sa eskwela ang mga anak nito at kailangan ng perang pambaon. Hindi na rin kami nagpatagal sa pag-iikot dahil alam naman nilang pagod na rin kami sa maghapong trabaho sa barangay hall. Habang naglalakad kami papunta sa dulo ng aming barangay, medyo mapuno at madilim sa parte na yon. Nananakot pa si Toti na baka raw may mangharang sa amin kapag kami ay dumaan pa doon. Matapang ko namang sinagot na hindi naman ako matatakotin, lalong-lalo na sa dilim. Kaya kahit madilim ang aming dinadaanan, ay payapa pa rin ang aming loob habang naglalakad noon. Pero nang makapasok kami, ilang sandali lamang ay nakarinig na kami ng pagkaluskos, pati na rin ang mga pag-atungal sa paligid. Tila ba may mabilis na padaan-daan sa aming harapan, humahawi sa matataas na damo sa paligid ng aming dinadaanan na parting madilim nun. Dinig rin namin ang mga pag-iingay na mga pagkahulog ng mga tuyong halaman sa lapag. Palatandaang may talagang kung sinong naroroon sa gawin ng mga ingay. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Toti. Yun bang parang kinakabahan kami na ewan? Basta hindi kami mapakali nun. Gayunpaman, hindi na lamang namin binigyang pansin ng mga yon. At muli ay nagpatuloy sa aming patutunguhan. Pero hindi niya inaasahan na biglang may bumulaga na kung anong nilalang sa mismong harapan namin noon. Tila isang malaking ibon na putol ang kalahating katawan. Ang bulto ng katawan ay ang babae na sadya lamang nagtataglay ng malaking pakpak, katulad ng sa paniki. Meron din itong nakakatakot na mahabang buhok. Nanlilisik ang mga bilugan nitong mga mata. Nakalabas ang matatalas ng ngipin, pati pangil, habang pumapagaspas sa ere. Sa palagay namin ni Toti ay hindi pa namin masyadong maaninag, pero nang masikatan ito ng liwanag ng buwan, nakita namin ang kahindik-hindik na itsura nito. Aswang. Napaatras kami ni Toti dahil sa takot at pagkabigla. Nawalan kami ng balanse dahil sa aming pagtutulakan. Natumba kami noon. Dumausdos pababa ng isang mataas na bahagi ng daanan. Nagpagulong-gulong kami ni Toti sa damo at sa maluwag na daan, pero may kadiliman noon. Hindi namin mabilang kung ilang ulit tumama ang aming mga katawan sa malalakit mabibilog na mga batong buhay. Mabuti na lamang din at nagawa naming makapunta sa isang halos patumban ng malaking ugat ng puno. Kaya napatigil kami sa paggulong. Pero parehong bumalda ang likod namin sa malaking ugat na yon. Ang akala ni Toti ay iligtas na kaming dalawa. Pero laking gulat naming pareho nang biglang may tumamba sa kanyang likuran. Pilit inaangat ng nilalang ang aking kasamang si Toti. Ayon pa kay Toti, ramdam nito ang matatalim na kuko ng nilalang na sumalakay sa amin. Maging ang matulis umano na pangil nito ay pilit na ibinabaon sa kanyang braso. Dahil daw sa ito ang ginagamit nitong pangsalag sa mga atake ng nilalang nakaharap noon. Napasigaw pa nga raw siya sa pag-aakalang gatan siya ng mga pangil at dila ng nilalang. Sa takot na tuluyan siyang malapa ng nasabing aswang, napilitan siyang bumitaw sa kinakapitang sanganon.
At kaya muli siyang nagpagulong-gulong sa lupa kasama ng nilalang na hindi bumibitaw sa pagkakasamal sa braso niya. Napaigtad siya sa sakit matapos tumama ang katawan sa malaking bato. Pakiramdam daw ni Toti na tila ba nagkadurog-durog ang mga buto niya sa katawan dahil sa mga pinsalang natamo. Agad ko namang sinundan si Toti kung saan ito nagsisisigaw para makahingi ng tulong dahil sa sugatang balikat nito. Sa pagkakataong yon ay hindi pa rin kami nilulubayan ng nilalang. Pero napansin namin na tila hindi kami bubuhayin nun. Dahil sa kahit saan kami magsuot, inaarangkadahan kami. Sinusubukan kami na masungkit nito. Nang makasiguro na hindi kami maaabot ng nilalang ay muli kong sinipat ang nasugatang parte sa balikat at braso ng kaibigan. Paulit-ulit umano siyang pinagkakakagat nito. Natatawa pa si Toti na mukhang mahina umano ang nilalang dahil sa hindi daw siya napatay nito. Kahit na duguan na nga siya noon. Dahil sa mga narinig ko ay pinilit kong palakasin ang loob ko at harapin ang kung anumang humahabol sa amin noon. Inakay ko sa magandang pwesto si Toti. Patawa-tawa pa rin ito. Bago ako lumabas ng pinagtataguan naming puno na may mga matatalas na mga sanga. Naisip kong hambalusin ng nilalang sa tuwing aatake ito gamit ang mga kukong matalas. Ilang beses itong sumalakay at ginagawa ko naman ang makakaya ko para maiwasan yon. Nakailang hambalos din ako. Tinamaan ko ito sa dibdib at sa likod. Hanggang sa mapuruhan ko ito sa ulo. Umatungal ito habang hawak-hawak ang ulo niya. Kita namin ni Toti kung paano ito nagpaikot-ikot sa ere bago ito makarecover at muling makasalakay. Sinamantala ko naman ito at buong lakas na pinukpok ang ulo ng sumusugod na nilalang na yon. Bumalandra ito sa may batuhan. Manghang-manga si Toti sa mga nakita nito. Mabilis akong tumayo at muling hinawakan ng napakahigpit ang aking batuta. Nasa isipan ko ay kapag nagtangka na naman itong umatake, lalo kong lalakasan ang pagkapalo nun. Mabilis akong tumalon patras sa muling pagsugod ng nilalang. Sumisingasing sa galit ang nilalang nang muling mahampas ko ang siko at braso nito. Kahit na nasasaktan ay wala itong tigil sa pagsugod. Nakahanda naman ako sa mga magaganap. Maagap kong nasasangga ang ginawang pagkakalmot nito. Hanggang sa nagawa kong mahawakan ang mga pakpak niya. Magkasabay na pinilipit gamit ang lakas ko nun. Nagtangka pa itong manlaban, pero hindi na nagawang makawala pa. Ano na? Demonyo ka. Napakarami mong pinatay. Pang-aasar ko pa nun. Bigla itong nagsalita, Sir Seth. Huwag umano akong magyabang. Sa oras umano na makawala siya, sisimutin niya umano ang lahat sa akin nun. Ultimong buto ko ay wala siyang matitira. Malakas kong pinihit ang pakpak niya. Narinig ko na parang may lumagatok doon. Umatungal ito. Hanggang sa maya-maya pa ay dumaing na lamang itong pakawalan siya. Sa pangakong hindi na siya doon muling mambibiktima. Pero buo na ang loob ko. Tutuluyan ko ito para hindi na muling mamerwisyo pa. Pilit itong nagmamangkaawa at nangakong lilisanin na ang barangay namin. Buhayin lamang ito. Kinuha ko ang panig ni Toti kung tatapusin ko na ba ito pero sa hindi malamang dahilan ay sinabi ni Toti na wag na umano. Basta siguraduhin itong nilalang na hindi na ito babalik. Hindi ko alam kung paano ako nakumbinse.
Pero sinabihan ko rin ito na sa oras na maminsala o kahit na sino ang maperwisyo nito ulit sa barangay namin, muli namin itong tutugisin ni Toti. Papatay na namin ito. Nangako ito, Sir Seth. Natutupad umano sa usapan namin kaya hinawakan ko ito sa magkabilang pakpak. Binitawan ko ito ng pahagis at nang makawala, nagsimula na itong magpagaspas. Mabilis na humagibis at sa hindi malamang dahilan ay lumingon pa ito at nagpasalamat nun. Ilang sandali pa ay naglaho na ito sa dilim. Hinakay ko si Toti nun. Tumuloy na kami sa paglalakad na parang walang nangyari. Pagkarating namin sa barangay, sinuri ko ang buong katawan ng kasama ko para makasigurong kailangan ng malapatan ng paunang lunas yon. Ginamot ko ito nang makitang medyo malaki ang sugat nito. May mahabang mga galos mula sa mga kalmot at kagat ng nakalaban namin. Laking pagtataka ko rin kung paano biglang napatigil ang pagdurugo ng mga sugat nito na tila ba isang mirakulo. Simula noon, hindi ko na iwinaglit ang aking batuta sa aking katawan. Palagi ko na itong dala kahit saan ako magpunta. Hindi ko rin kinalimutang isamang aking kasangga na nagdadala ng asin at mga abo para kapag muling makasalaumuha namin ang aswang na yon, makakapalag kami. Ng mga sumunod na araw, nakita kong nagtatalo ang magkarelasyon na sina Ani at Julio dahil sa may maliit na truck na nag-aantay sa ibaba at nag-aakot ng mga gamit nito. Ayon sa babae ay aalis na ito sa barangay namin. Hindi ito nagbigay ng dahilan. Pero nang makita ko ni Ani ay tila ba nakakita ito ng kinatatakutan niyang nilalang. Nagtapon ito sa akin ng isang makahulugang tingin bago ito lumabas ng bahay at sumakay sa truck na yon. Lumakas tuloy ang kutob ko na hindi kaya si Ani ang nilalang na sumasalakay sa mismong barangay namin. Pumatay sa buntis na rekafrente at ang aswang nasawa na kumain sa mga aso at pusa sa aming lugar. Laking pasasalamat ko din na hindi inatake ng nilalang ang ate kong buntis. Magmula kasi nang nauso yung pag-atake ng mga ganong nilalang, pinuno namin ng pangontra ang bahay nito. Fast forward, nang mga anak na si Ate Irene, nakiusap ako kay chairman na kung pwede na on-call na lamang muna ako para matutukan ko si ate sa pag-aalaga ng sanggol nitong si Baby Annalyn. Isang gabi, pagkatapos ng duty ko, bumili muna ako ng kakanin na paborito ni Ate Irene. Pagkatapos ko mag-asikaso ay pumwesto ako sa itaas ng bahay para kumanta bilang pampatulog sa sarili. Dahil nga sa maghapon na pagtatrabaho. Habang lumalalim ang gabi, may naririnig akong malakas na kaluskos mula sa silong ng bahay namin. Hindi ako gumalaw sa pagkakaupo nun, pero dilat na dilat ang mga mata ko. Pinakikiramdaman ko ang paligid hanggang sa ang ingay ng kaluskos ay naririnig ko sa silong. Ay parang nasa ilalim lamang ng hinihigaan nila ni Ate Irene at ng pamangkin ko. Halos ilang araw pa lamang na ipinanganak ito. Biglang umiyak si Baby Annalyn. Ilang saglit na hindi huminto ang bata sa kakaiyak. Kinarga siya ni Ate Irene. Pinadede. Nakikiramdam kaming dalawa sa paligid nun. Walang ano-ano ay nakita kong nagising si Nanay Yoli, ang kasambahay namin na tumutulong sa pag-aalaga sa baby. Kinuha niya si Baby Annalyn. Mabuti na lamang at hindi na ito umiyak. Kinuha ko naman ang mahabang batuta at gulok na tinali sa tagiliran ko. Lumabas ako ng bahay nun.
Binuksan ko ang flashlight para magsilbing liwanag. Walang ano-ano. Bigla na lamang nawala ng kuryente. Hindi namin matukoy kung bakit ganon. Kaya ang ginawa ko ay binudburan ko ng asin at bawang ang lahat ng pintuan. Ultimo ang isang kwarto ay nilagyan ko rin. Nagpa-insenso din ako para kung tama ang kutob ko ay walang makakapasok na masamang nilalang. Sinabihan ko din sila na wag na maingay. Pinalipat ko si Ate Irene. Pinatabi ko ito kay Nanay Yoli para hindi na ito matakot pa. Iniwan ko kay Ate Irene ang isa sa mga pangontra namin sa aswang. Yung buntot pagi. Kasama ng asin nun. Lumabas ako habang nakikiramdam sa paligid. Pinipilit kong alamin kung nasaan ang ingay at mga kaluskusan na naririnig ko kani-kanina pa. Maya-maya pa ay bigla na lamang lumipat ang ingay sa may bandang itaas. Tapos ay umingay na naman, pero sa bandang ibaba naman. Hanggang sa lumipat ang ingay at kaluskusan na yon sa may bandang silong ng bahay. Nagsimula na akong maglakad ng maraan para masiguro ang kapaligiran. Mahigpit kong hawak-hawak ang mahabang batuta. Dahan-dahan akong umikot sa likod ng bahay, papunta sa may unahan banda sa kusina at sa silong kung saan may malaking puno ng mangga, duhat at ng mabolo. Patago ako naghahanap nun. Hindi ko binuksan yung flashlight para hindi ako makita ng kung anumang nilalang na naroroon. Pilit kong tinitingnan ang kung ano man na gumagalaw sa bandang silong namin. Mabuti na lamang kahit papano ay masinag at mabilog ang buwan. Medyo maliwanag ang kapaligiran. Kaya kahit papano ay may nasisilayan ako noon. Tanaw na tanaw ko ang isang matandang bruha. Mahaba at pumipilantik ang buhok niya. Normal na tao ang itsura nito, maliban sa mapupulang mga mata niya. Parang baliw. Pilit nitong binubuksan ang bintana sa may bandang kusina. Nang maitaas niya ang pansarado ng bintana, saka naman ito sumubok na mag-abot ng kahit na sino doon sa loob ng bintana na yon. Pero ito na ang pinakamalaking pagkakamali niya. Dahil nang madampian ng asin ang balat nito, nagulat ang nilalang na yon. Sumingasing ito. Nagulat naman ako nang makita ko ang isa pang bintana sa kabila na nakabukas nun. At ang damit ni Baby Annalyn na naiwan doon, kinuha ng matanda. Inamoy-amoy na parang sarap na sarap ito sa kanyang ginagawa. Hindi na ako nakapagpigil at nang alam kong nasa damit na ang atensyon ng matanda, sinugod ko yung bruha. Pinaghahampas ko ito ng batuta ko. Pero kahit halos nakadikit na ako nun, hindi ko pa rin ito matamaan. Napakabilis nitong umiwas. Nang makabuelo ang matanda ay agad itong tumalon sa may bumungan ng patuwad-tuwad pa, na para bang isang ligaw na hayop. Tapos ay tumalon ito sa kabila. Hindi ko na ito binigyan ng pagkakatawan. Patakbo ko siyang hinabol hanggang sa masaktuhan ko ang matandang bruha sa isang poste na dikit sa isang bubong. Nang bumuelo ito ay hinampas ko ang nilalang, pero nakaiwas pa rin. Nagpakawala ito ng malakas na atungal at sigaw na talaga namang nakakatakot. Wala akong tigil sa pagmumura nun. Hinahamon ko ang matanda na kalabanin ako pero pilit na umiiwas ito. Panay tago sa pwedeng pagtaguan. Madalas ay nasa itaas ng poste.
Maya-maya pa ay bigla itong nawala sa paningin ko. May naramdaman akong malakas na paghila mula sa aking likuran. Ikinatumba ko yon. Naging dahilan para mabitawan ko ang aking batuta. Mabilis na pumatong naman ang matandang bruha sa akin para mapigilan ako sa pagtayo nun. Nakahawak ito ng napakahigpit sa magkabilang braso ko. Masakit yon. Malakas ang nilalang at ang pagkakapilipit niya sa mga kamay ko. Akmang sasakmalin na ako ng nilalang. Pero nakapagpumiglas ako, nahawakan ko siya sa may leeg nun. Nang makakuha ako ng pagkakataon ay pilit kong nilalayo ang sarili ko sa kanya. Habang inaabot ko naman ang gulok na nakatali naman sa tagiliran ko. Nang mapansin ito ng matandang bruha, bigla itong tumalon papalayo sa akin pero dahil sa mabilis din ang pagkilos ko nun, nahablot ko ang itak at nahabol ko ito ng kahit manipis na taga sa may tagiliran. Bumagal ito sa paggalaw. Akmang susugod pa ulit ang matanda. Pero nakarinig na kami ng sigawan ng mga taong may mga dalanding kanyang itak. May mga dala pang ibang matatalas na kawayan, mga sulo at iba pang matatalas na bagay na paparating sa kinaroroonan naming dalawa. Doon na kumaripas ng takbo ang nilalang. Naman akong inalalayan noon na mga kapitbahay namin. Umiyak na lumapit sa akin si Ate Irene at si Nanay Yoli, habang karga si Baby Annalyn na walang tigil rin sa pag-iiyak ng mga panahong yon. Kahit papano, sumakit ang katawan ko, lalong-lalo na sa magkabilang braso at balakang. Hindi ko yun ininda. Kinuha ko kay Nanay Yoli si Baby Annalyn. Agad naman itong huminto sa pag-iyak, habang si Ate Irene naman ay tinapik ko sa braso na parang sinesenyasan kong ayos lamang ako. Tinanong ako ng mga kapitbahay namin kung ano ang nangyari nun. Nagkwento ako. Sinabi ko na noon ko lang nakita ang mantad ng bruha na yon, kaya hindi ko alam kung saang banda ito mahahanap nun. Kumalat ang balita sa lugar namin ng mga panahon na ito, kung anong nangyari. Naging mitya ito ng takot sa mga tao na nakatira doon, lalo na yung mga taong umuuwi ng gabi. Araw ng Biyernes, naglalaro sa may silong ng bahay ang dalawang pamangking pinsan ko, habang dinuduyan naman ni Ate Irene si Baby Annalyn na tuwang-tuwa. Nang biglang may matandang babae na pansin naming pabalik-balik ang lakad nito sa tapat ng bahay. Paikot-ikot din ito sa paligid na tila ba may hinahanap na kung ano sa bahay namin noon. Sa tapat mismo ng bahay ay merong hindi kalakihang puno ng nara. Sa pagitan ng bakod, mahahalata sa matanda na parang hirap na hirap at mahina ito pero hindi ito humihinto sa pagpapabalik-balik sa paligid mismo kung saan malapit si Baby Annalyn. Maya-maya lang, hindi nakatiis sa matanda. Tinawag kami. Nagtanong ang matandang babae kung pwede daw ba itong makiinom. Pinaunlakan naman yun ni Nanay Yoli. Habang mabagal na nilalagok ng babae ang tubig ay naroroon lamang ako. Napapansin kong napakalikot na mga mata nito, kung saan-saan ito napapalingon. Pero nang magtanong-tanong na ito na mga tungkol sa personal naming pamumuhay, nag-alinlangan na kaming sumagot. Pero dahil pinalaking maganda ang pag-uugali at magalang si Ate Irene, lalo na sa mga nakakatanda, tinawag nito si Manang Yoli. Binuhat si Baby Annalyn at saka lumapit dito habang nakasunod naman ng tingin si ate. Nakangising tuwang-tuwa noon ang matanda at pilit na inaabot si Baby Annalyn. Ayon dito ay napakaganda at malusog umano yung bata.
kung kanino daw ba itong anak. Sobrang puti at napakaganda ng mata. Tila hindi makapalag si Ate Irene at Manang Yoli. Inabot nila ang bata at pinakarga sa matandang yon. Laking gulat at halos magkatinginan pa ang dalawa nang sininghot-singhot ng matanda ang bata na animoy sarap na sarap ito. Na mga panahon na yon ay abala ko sa pagluluto. Biglang may narinig akong kumakausap sa akin ng ilang beses pero kapag lumilingon ako ay wala akong nakikita nun. Ewan ko, Sir Seth, pero may bigla na lamang bumulong sa akin na lumabas ako na para bang may mali nun. Sumakto namang may narinig akong ingay nun. Siguro'y nakasanayan ko na rin na hilahin ng matalas kong itak kapag may mga ganong pangyayari. Napapunta agad ako sa labas nun. Nakita ko sa ganong sitwasyon sina Ate Irene, si Nanay Yoli, at si Baby Annalyn na karga-karga ng matandang bruha. Kulang na lamang ay tumalon ako sa pagbaba nun para makapunta sa kinaroroonan ni ate at ni nanay. Hinablot ko si Baby Annalyn sa matanda. Tinutukan ko sa kanya ang daladala kong itak at sabi ko'y kilala ko siya. Huwag na siyang mag-isip pa o magplano na gawan ng hindi maganda ang pamangkin ko. Kilala ko siya. Sigurado akong siya ang nahabol ko at nakasagupa ko noong nakaraan. Galit na galit ang matanda. Nilisik ang mga mata nito pero mabilis itong tumango at umalis nun. Kinagabihan ay hindi ako makatulog. Kasama ko si Ate Irene. Putlang-putla na si Baby Annalyn. Bigla na lamang itong nagkalagnat. Ang nakapagtataka ay hindi ito umiiyak. Nakadilat lamang ito na parang hirap sa paghinga. Nanghihina na hindi man lamang namin alam kung bakit ganon ang nangyari sa kanya. Samantalang si Nanay Yoli ay walang tigil na nagpupunas kay Baby Annalyn para bumaba ang lagnat nun. Nang matapos si Nanay Yoli, agad na kinuha ni Ate Irene si Baby Annalyn. Hinele para makatulog. Nang makatulog ang bata, hihiga na sana si Ate Irene nun. Nang bigla umano siyang nakaramdam ng kakaiba. Dali-daling iniabot ni Ate Irene si Baby Annalyn kay Nanay Yoli. Tinawag ako. Nasa taas naman sana ako noon at naggigitara lamang. Sinabi ni Ate Irene na parang may umaaligid na naman sa bahay. Dali-dali ko namang hinatak ulit yung mahabang batuta at yung gulok. Makailang ulit kong inikot ang buong bahay. Mapasilong, likod. Wala akong nakitang anuman na kahina-hinala. Kaya naman napagpasyan kong pumasok na lamang nun. Nang makarating ako sa kwarto, nakita kong dilat na dilat si Baby Annalyn habang karga-karga ni Nanay Yoli. Kinuha ko ito at pinadapa sa dibdib ko. Maya-maya pa ay nakatulog na ito. Subali ang ginawa ko noon ay iniwan ko ulit sa kanila itong si Baby Annalyn. Ang hindi ko alam, ang hindi namin alam ay gumawa ng paraan ang nilalang na ito na makapasok sa loob ng bahay. Nang mga oras na ito, Sir Seth, kinukutuban ako kaya ang ginawa ko ay nagmatsyag ako hindi kalayuan. Nakahiga na si Nanay Yoli nun. Tapos tila ba nakakaantok din yung paligid pero nilabanan ko ang sarili ko. Nilabanan ko makatulog. Maya-maya pa, meron akong napansing malaking itim na pusa na lumapit mismo kay Baby Annalyn. Sa hindi malamang dahilan, ay tila ba nakakaamoy ang pusang ito ng isang ulam sa kanya.
Sinisipat-sipat niya ang bata. Inaamoy-amoy. Para talaga itong pagkain nun. Alam mo, mahilig naman ako mag-alaga ng pusa o mag-alaga ng aso. Pero alam kong hindi pangkaraniwan yon. Kaya hindi ako nagdalawang isip na sumugod habang abala ang nilalang sa pagsinghot. Itinarak ko sa dibdib niya ang talim ng ita ko. Parang tao ang pusa, Sir Seth. Lumingon ito habang sapo-sapo ang dibdib. Sa hindi ko mapaliwanag ay biglang sumigaw ang pusa na para bang tao yon. Bumalikwas ito sa sahig. Nagising na ang mga tao sa bahay nun. Tumakbo ang pusa at hindi ko alam kung saan ito dumaan. Pero bigla na lamang itong nawala sa paningin ko. Ang atensyon ko ay kay Baby Annalyn nun. Dali-dali ko siyang kinarga habang umiiyak ang bata. Nawala ang lagnat nito. Nang hawakan ito ni Ate Irene ay saka ako lumabas para hanapin o baka sakaling maabutan ko ang nilalang. Pero hindi ko na ito nakita pa. Makalipas ang ilang araw, Sir Seth, nabalitaan ni Ate Irene na meron umanong matanda na tinatawag nilang Manang Lydia na nagsiserve umano sa simbahan ng Santo Domingo Church bilang isang mother butler. Namatay umano ito. Nakita na lamang sa isang kanto na meron ng taga sa dibdib noon. Magmula noon ay hindi na nagparamdam ang matandang bruha. Ayaw ko mang isipin. Pero hindi kaya posibleng siya din yung nilalang na yon. Magpaganon pa man, dali-dali na akong nag-alsa balutan. Dinala ko ang ate ko at ang kanyang anak sa bahay namin sa Cavite.